Ayan, makinis na naman yung garden natin. Pinagtulungan ng dalawang magaling mag-grass cutter. Maghapon lang tapos. Ayan, medyo maluwang to. Kaya sabi ko wag nang iwawalisan. Yun na lang semento na yan at daan ang walisan. Para magandang tingnan. Yan, laking ginhawa ng mga halaman. Sobrang haba na kasi ng damo. Dahil halos tuwing gabi umuulan. Pero ang gaganda ng grafted natin ngayon, mabilis lumago. Ayan, ito pa yung mga kawayan na natira nung gumawa nitong pinakabahay ng ating Vietnam RS. May natira pang kawayan. So baka magpagawa pa tayo ulit. Ito yung mga bagong crop natin at dati na natin ito na trim. So ngayon hihintayin na natin na hahaba na sila. Kapag humaba sila, hindi na tayo magtitrim. Pag mahaba na, tsaka na lang ulit titrim. Pero ngayon hintayin muna ang humaba. So ito yung ating mga Vietnam RS na nakagrap. Hindi pa to ready to sell. Kagagrap pa lang. Parang maghihintay pa tayo na mabuhay. Okay, medyo madami-dami rin tayong ibebenta pag nagkataon. Sana mabuhay silang lahat. At ito yung ginawa natin na mabilisan na greenhouse. Magkaroon lang ng lilim yung ating Vietnam RS kasi nung first try nila na i-crop, konti lang nabuhay kasi sa sobrang init talaga ng panahon. Kaya ito, ginandahan na natin yung suporta nila, makapal na yung net. Ayan na sila. Tapos ito yung mga unang ginrap na mga naka-cone pot. Marami nang buhay. Halos lahat na yata buhay. Yan, wait na lang tayo at magkakaroon na tayo ng pambenta na naka-cone. Actually, marami na tayo naka-cone doon na katitrim ko lang din. Malapit na yan. Mga 1 or 2 months yan. Okay na. So may bakante pa tayo dito. Kapag na bakante yung mga boys, papahako tayo dito. Kukuha tayo doon sa bukid kung saan sila nagka-grap. Meron ng mga pwedeng ipasok dito. Pagka medyo buhay ng lahat yung sanga, pinapapasok ko na dito. Tulad nyan. Ito na, trim na to. Maghihintay na lang na lumago. Pwede ng pambenta. Tapos ayun yung mga natin, no? Yung mga nakakawa, nakapatong, tsaka mga cone. Yan, naghihintay na lang na lumago at pwede na nating ibenta. Yan, meron na nga malago dyan eh. Etong na to, yung Ramona Star. Yan, pwede nang ibenta. Solid ang kanyang puno. Ate, tumatapon yung hose dito. Pakiano mo. Yan, madami-dami yan. Yan, wait lang nating lumago-lago. Ay, kakatuwa sila. So, ito na tayo ngayon. Full time na tayo dito sa garden. Mas maaalagaan ko na sila. Ito na yung everyday na buhay natin. Plus yung sa branch natin. So, pag magpipicture, magbi-video ako, pupunta ako sa branch. Doon marami na pong mabulaklak, maganda, ready to sell. Hindi ako natuloy kahapon kasi yung pumundo yung ulan.
So maganda kasi mag-picture or mag-video yung mainit para maliwanag na maliwanag. Yan, etong si Buttercup na may na yung ma'am for delivery na yan. Ito na lang mga ganito oh. Yung mga variegated opal. Tapos to hindi ko pa rin natitrim. Ano ba yan? Sobrang tagal ko naman kumilos. Ito multi-graph. Ito gandang-ganda ka dyan sa multi-graph na yan. Sobrang tagal ko naman kumilos. Tagal nang dapat itrim yan eh. Paano po natatabunan ng trabaho? Yan, ang gaganda. Eh syempre. Pag maganda, maganda presyo. Pag maliit, maliit ang presyo. Yan. Kung hihintayin mo tong lumaki, meron na tayo ditong mga naka-cone pot na na-trim na. Mas mauuna sila bago dito. Yan, thank you so much po sa lahat ng nagmamine sa aming mga tinda. At ito po, pumasok tayo dito sa greenhouse ng ating mga small size rooted bougainvillea kung saan kumukuha ng mga nila live selling. Full po tayo ngayon, full stock. Mula nang matutukan ko, nagbuhayan silang lahat. Kaya nakapuno kami ng greenhouse for the first time. Meron pa mga iaangat doon, hindi pa lang naaangat. Naghihintay pang maayos to para magkaroon ng bakante. For the first time, naka-full kami. Ayan. Hindi po kami nakapag-live selling kanina dahil busy kami doon sa mga Vietnam RS. Nag-post kasi ko ng video ng Vietnam RS. Nag-trending, nag-viral, ang daming nag-comment. Kaya ang ginawa ko, binidyo ko isa-isa. Tapos, ayan, busy si admin, kare-reply sa mga inquiries. Hindi na nakapag-live selling. Kaya bukas, try natin na makapag-live na bukas. Yan, ang dami pa natin ng pambenta. Ang dami pa natin pambenta. Hintayin pa natin lumaki-lakihan. Yung iba kasi ano pa, kakahakot pa lang dito. Hintayin natin lumaki-laki. Ate Beck! Ate Beck! Yung hose, tumatapon yung tubig. Pakilagay mo doon sa may butas, sa may kanal. Yan, ang dami no, ang dami, dami. Yeah, dami. Tapos kung meron pong interesado sa inyo nitong mahahaba na yung sanga, puro ano po kasi to, no ID, kaya hindi namin maibenta, wala po kasing mga ID. So hinihintay pa naming mamulaklak. Ang problema sa variety na to, hahaba muna bago mamulaklak. So baka po interesado kayo at meron sa inyo naghahanap ng pambakod. Ito, pinabukod ko na lahat yung mga mahahaba na ang sanga. Ayan, pwede na po itong pambakod. Ayan, bilhin nyo na po. Ano ko na, for sale ko na to, sale na. Para lang makaluwag dito sa greenhouse namin. Ayan yung bulaklak niyan. O, parang ganyan. Yan. White na may violet. Hindi ko alam kung anong ID. Mahirap manghula. Pag hinulaan ko baka mali. So ang dami po nito kung ilang piraso siya, baka po interesado kayo. Ayan, mine nyo na po. Pwede po ito sa Lala Move, drop and go, at pwede rin pong pick upin dito sa garden. Mga mahahaba na po ang sanga na walang ID. Best for pambakod. Sa mga naghahanap ng pambakod, mas maganda po ito kasi fast grower po. Mabilis lumaki, mabilis tumaas. Ayan. For the price, kung interesado po kayo, mag-message lang po. PM lang po pag interesado.